Gagawa tayo ng bibingka pancake! Yes, ano pa nga ang gagawin sa mga tira-tirang sangkap ng Pasko at New Year? Alam ko maraming sangkap ang natira sa inyo. Kung gusto nyo na madaling recipe na mekos-mekos lang at luto agad, gawin na ang bibingka pancake para sa breakfast na parang Pasko. Ayan siya. Kita nyo ba? And ayan, eto ang natira ko sa Pasko at New Year na mga sangkap. So, gawin natin siyang bibingka pancake. Pero kung wala naman kayong rice flour, ay pwede naman na all-purpose flour lang. So, ayan, i-mix natin ito lahat. Yes, ganun lang siya kadali. I-mix na natin lahat ng ating mga sangkap. So, ngayon, i-mix na natin. Sa ating bowl, mag-mix tayo ng itlog, konting mantika, at ang ating gata. Ang gamit ko ay kakang gata, tapos ay maglagay tayo ng konting vanilla essence. Tapos, i-mix na muna natin ito ng mabuti. Next ay ilagay natin ang rice flour. Ito naman ang ating all-purpose flour. At syempre, baking powder, konting asin, at ang ating brown sugar. And then, haluin natin ito ng mabuti. Ayan, so pagka-mix natin ay pwede na tayong magluto. So mag-lightly grease lang tayo ng ating pan. Gumamit lang ako dito ng regular na cooking oil and yes, pwedeng gumamit ng margarine. Tapos gagamit lang ako ng 1/3 cup na measuring cup para pantay ang sukat ng ating mga pancakes. Sa gitna natin ibuhos ang ating pancake batter. Kung gusto niyo na mas malaki ang pancake ay pwedeng gumamit ng 1/2 cup na measuring cup. Kapag ganyan na itsura ng pancake ay maglagay na tayo ng toppings. So, eto ay salted egg, pero kung wala kayo nito ay pwedeng hindi na maglagay. Actually, pwedeng plain lang naman yung ating pancake tapos mag-toppings ka na lang kung anong gusto mo. Tapos ay maglagay tayo ng keso and yung keso natin ay medyo malaki so pwedeng mo siyang islice ng manipis. So mga few minutes ay pwede na natin siyang baliktarin. Pero mas maganda kung baliktarin mo siya na hindi na siya ganyan kabasa dahil mas brown yung bottom. Eto kasi medyo nakukulangan ako sa kulay niya. Pero okay na din yan, so lutuin na muna natin ang kabilang side until mag-brown. Eto'y optional, magpahid tayo ng konting margarine or margarine. And of course, hindi lang ito pang breakfast ha, pwede ding pang merienda. And after 2 or 3 minutes ay pwede natin siyang hanguin. And ayan siya, bibingkang pancake talaga siya. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na mas magandang baliktarin kapag ganito na hindi na siya ganun kabasa dahil mas brown yung bottom. And then continuous lang ang pagluluto ng ating bibingka pancake until maubos ang ating pancake batter. And eto na siya, maglagay na tayo ng toppings. Sa toppings kahit ano pwede, pero syempre mag-brush tayo ng extra na margarine. Tapos ay magbudbud tayo ng brown sugar. And yes, pwedeng gumamit ng white sugar. And of course, kung may extra kayo at para bibingkang-bibingka ang feel, ay pwedeng magbudbud ng grated na coconut. Piliin nyo yung hindi matigas ha. At eto na ang ating bibingka pancakes. And yes, naglagay talaga ako ng extra na condensed milk dahil mas malinamnam siya for me. Ayan, so tikman na natin. Ayan siya. Kung gusto nyo maglagay ng keso, dagdag na keso, pwede. Ito kasi malaki yung keso na ilagay ko, so hindi na ako paglalagay. Ayan. Tikman natin. Oo. Ayan. Ayan siya. Kita nyo ba? Amoy Pasko, lasang Pasko. Kung gusto nyo ang breakfast nyo ay parang Pasko pa rin, gumawa na kayong bibingka pancake.
And kahit hindi Pasko, pwede mo siyang gawing negosyo dahil 'di ba, parang hindi ko lang alam kung sakto, sa Tanza, Cavite ay merong nagbebenta ng puto kawali and parang ganito din yung yung dating niya. So, hindi ko lang alam kung ganito din yung sangkap na ginamit. Comment nyo naman kung ano yung mga sangkap at procedure ng puto kawali, kung same ba. Kasi gusto ko din siyang gawin para matikman. Pero eto, literal talaga na pancake na bibingka. So, kung namimiss nyo, ayaw nyo maghintay ng Pasko para makatikim ng bibingka, pwede nyo itong gawin. Kahit wala kayong oven, kawali lang, okay na. And sa toppings naman, pwede naman na walang salted egg, pwede na keso lang, or pwede yung margarine, tapos lagyan nyo ng asukal, or kung gusto nyo condensed milk, gusto ko din condensed milk. Tapos, bonus na din yung grated na coconuts. Masarap at maganda yung combination niya. Piliin nyo yung nyog na para sabihin nyo yung pang toppings for kuchinta. Dahil iba yung texture nun, mas moist, tapos mas malambot yun compare sa dun sa panggata na nyog. So, and kung gusto nyo yung flavor ng bibingka pancake ay ube, syempre maglagay kayo ng ube flavor or pwedeng ube na powder, pwedeng ganun, and pwede maglagay ng ube halaya. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! And sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!